Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin yung mga kasama natin dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Si Sir William, Cindy, Josefino, Lita, Violeta, na Sir Pinky, Mar, Emeline, Estela, and Celia. Hello po sa bawat isa sa inyo, maging sa bawat isa na nakakasama natin, no? Umaga, tanghali, gabi. Depende kung anong oras kayo nagjo-join dito sa devotion natin. And of course, gusto ko ring batiin yung mga kasamahan natin dito na nasa ibang bansa. No? Mostly kasi ang audience natin ay nasa Pilipinas, pero marami rin po sa ibang bansa. So, iba po yung oras nila doon. So, salamat po sa inyong pagsubaybay at nawa yung paglago natin sa pagdating sa buhay spiritual ay tuloy-tuloy. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol pa rin po sa grow in the grace. Tayo po ay dapat umuunlad sa pagkakaunawa ng biyaya ng Diyos. Now, tatalakayin po natin ngayong umaga, magmula po sa Titus chapter 2 verse 11 to 12. Again, best practice po. Dapat bago tayo mag-devotion, bago tayo magsama-sama dito, nakapanalangin na tayo, hiningi na natin yung gabay at karunungan na nagmumula sa Diyos para pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, mapuspos tayo ng kaalaman. At hindi lang kalaman kundi ng presensya ng ating Diyos. So Titus chapter 2 verse 11 to 12, ito po ang sinasabi. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Sa Tagalog po, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Now, yung Titus po, ito po ay sulat ni Apostol Pablo para kay Titus. Si Titus po ay isa niyang disciple, no? Siya yung madalas na inuutusan ni Apostol Pablo na gawin yung mga bagay na may kinalaman sa leadership o pagpapastol. Now, last time po pinag-aralan natin yung law and grace. Now, para po mas maunawaan natin lalo na yung mga bago sa pananampalataya, no, bagong Kristiyano lamang, hindi pa naunawaan yung Bible. Yung Bible po natin may Old Testament at New Testament. Sa Old Testament po naka-focus 'yun sa sa preparation. Preparation yun para sa New Testament. So, yung Bible natin, yan. Yung lumang tipan, prepare niya yung mga tao para sa bagong tipan. Prepare ng lumang tipan yung mga tao sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Now, sa Old Testament, dito po natin makikita yung law. Yung kautusan, batas ng Diyos. Standard ng Diyos. Now, yung law, ang purpose po ng law ay i-prepare ang tao sa grace, sa biyaya ng Diyos. So, ito po yung una nating katuruan. The law leads to grace. Bakit ganon? Now, yung kautusan po kasi, isipin nyo po, meron tayo ritong picture, no? Isipin nyo po, ang gusto ng Diyos, ang standard ng Diyos, isang baso na malinis na malinis. Siguro, standard din naman natin yun. Pag iinom tayo ng tubig, subukan nyo lang, no? Kahit kayo, pag meron kayong isang basong tubig, lagyan ko lang ng isang butil na lupa. Na lupa yan. O kaya, konting karumihan. Hindi mo na iinumin. Tama po ba? Hindi natin iinumin yung isang baso na may konting impurity. Now, ang Diyos po, gusto niya pure, holy, banal. Kailangan po walang bahid ng karumihan. Kaya po merong kautusan para ipamukha sa mga tao na walang nakakaabot sa standard ng Diyos. Gusto ng Diyos pure. Ang problema sa tao, impure. Ang gusto ng Diyos, walang bahid ng kasalanan. Ang problema sa tao, makasalanan. Kaya po yung Old Testament, punong-puno ng kautusan yan para iharap tayo sa salamin at ipakita sa ating mga sarili na, Russell, hindi ka malinis sa harapan ng Diyos. Kailangan mo si Kristo, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang maglilinis sa iyo upang maging banal ka, upang malinis ka at maging karapat-dapat sa Diyos. So yung law,
mga kautusan sa Old Testament, inihahanda yung mga tao para sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, at lahat ng mga nagbabasa ng kautusan, makita nila na hindi ako karapat-dapat sa Diyos kasi lagi kong sinusuway ang kautusan ng Diyos. Kailangan ko pala si Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, siya yung biyaya ng Diyos na mula sa Kanya, mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, malilinis tayo sa harapan ng Diyos. Hindi yan natin pinagtrabahuhan, hindi natin pinagsikapan, makamtan. Wala tayong ginawa kundi manampalataya sa kagandahang loob ng Diyos na ipinakita niya nung isinugo niya ang Panginoong Jesucristo at namatay doon sa krus. Ang tawag doon biyaya, grace. Something na hindi tayo karapat-dapat pero ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pag sinabi natin grace, ibig sabihin po niyan, ang simple definition po niyan ay kagandahang loob ng Diyos na ipinaranas niya sa atin kagaya ng pagliligtas kahit hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Ibinigay pa rin niya sa atin. At yung kaligtasan na iyon, yung regalo na iyon, ay makakamtan natin kung tayo mananampalataya sa Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. So the law leads to grace. Kaya po ang Bible hindi kompleto kung New Testament lang or Old Testament lang. Kailangan buo. Makita natin na ang buong Old Testament, prepare yung mga tao sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, the grace of God appeared to offer salvation. Kaya ito po yung sinasabi sa mga talatang ito. For the grace of God has appeared. Sa Old Testament po, nandun na yung grace ng Panginoon. Pero, kumbaga, anino pa lang. No? Hindi pa ganun kalinaw. Wala pang Messiah na namamatay doon sa krus. Pero meron ng konting anino. Naaaninag na, so to speak. Now, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, doon talaga nahayag ang biyaya ng Diyos. Kaya the grace of God appeared to do what? To offer salvation. Hindi po ito universalism na lahat ng tao maliligtas. Ang ibig sabihin po nito, yung kaligtasan ay available na. Kumbaga, ibinibigay na ng Diyos sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Hindi rin natin pag-uusapan dito kung Arminian ka o Calvinist, no? Huwag mo natin pag-usapan yun, no? Pero sa mga nanonood dito sa mga devotions natin na matagal na, alam nyo na, no? Kung ano yung stand ko sa mga bagay-bagay. So, the grace of God appeared to offer salvation. Pinagpapasalamat natin sa Panginoon yun, sa Diyos yun. Lord, salamat. Sinugo mo si Kristo. Siya yung reality, yung kabuuan ng katotohanan, yung realidad. Dati anino pa lang. Pero pagdating sa New Testament, nahayag na yung biyaya ng Diyos nung napako ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. Now, ano ang ginagawa ng grace bukod sa iligtas tayo? So sabi dito, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness. So ito po yung una nating katuruan, pangatlo po nating katuruan, the grace of God teaches holiness. Ang biyaya po ng Diyos hindi lamang nagliligtas sa atin, kundi nagtuturo pa sa atin upang magkaroon ng buhay na may kabanalan. Kaya imposible na ikaw ay tumanggap ng biyaya ng Diyos at bumalik ka pa sa buhay na makasalanan. Pinamuhay mo pa ang dati mong klase ng pamumuhay. Kasi sabi po dito, it teaches us to say no to ungodliness. Ang biyaya ng Diyos, pag nakamtan mo, pag naranasan mo, pag ibinigay sa iyo ng Diyos, pinakitaan ka ng kagandahang loob ng Diyos at niligtas ka ng Diyos, ang kasunod talaga niyan, pagbabago ng buhay. Imposible na maging Kristiyano ka, hindi ka na bago. Imposible na naligtas ka, tapos walang pagbabago. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Ibig sabihin yung mga makalaman, makamundong pagnanais at pagnanasa, ito ay iiwasan mo na. Kasi tinanggap mo yung biyaya ng Diyos na nagtutulak sa iyo na magbago. So, sa Tagalog po, may kasunod pa, at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. Yan po ang ginagawa ng biyaya ng Diyos. Hindi po totoo na ang biyaya ng Diyos pwede kang iligtas, pero hanggang doon na lang. No? Pwede kang mamuhay ng hindi maayos, hindi maganda, hindi kalugod sa Diyos, pero ligtas ka pa rin. Hindi po totoo yun. Kapag natamasa mo yung grace, yung biyaya ng Diyos, the same grace will also change you through and through. Kailan po sa mga application natin ngayong umaga? Number 1, live a life of purity. Napakahirap. Actually, imposible na tayo mamuhay ng merong kalinisan.
But it's only by the grace of God. Una, salamat sa Panginoon, no? Dahil ang dugo ng Panginoong Jesucristo mabisa upang linisin tayo sa harapan ng Diyos. Bagamat tayo nagkakasala, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay patuloy tayong nililinis. Kaya na itong linisin yung past, present, and future nating mga kasalanan at gawin tayong banal sa harapan ng Diyos ng pangwalang hanggan. At wala pong kasalanan tayong pwedeng gawin na hindi kayang linisin ng ating Panginoon. Kaya based on that truth, based on that status, position in Christ, sa harapan ng Diyos, malinis ka na. Now, live a life of purity. Napakaganda, no? Bago ka utusan ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan, may kalinisan, ginawa ka munang malinis ng Diyos. Hinugasan ka muna ng Diyos ng sarili niyang dugo. So, live a life of purity based on that truth. And number 2 po, trust that God's grace will finish its work. Pagtiwalaan po natin na yung biyaya ng Diyos, tatapusin niya yung sinimulan niya sa atin. Kung sinimulan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sinimulan niyang iligtas tayo, the same grace will help us to continue in the faith. The same grace will purify us, sanctify us, tuloy-tuloy. Hindi ka bibitawan ng biyaya ng Diyos hanggat hindi na-accomplish ng Diyos ang plano niya sa buhay mo. Kaya mga kapatid, don't give up because God doesn't give up on you. Kang susuko kasi yung Diyos hindi ka sinukuan at hindi ka susukuan ng Diyos. Ano pong katunayan na ang Diyos ay yung sinimulang mabuti ng Diyos sa iyong buhay ay lulubusin niya? Ano ang katunayan na yung biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos na ipinakita niya sa iyo, lulubusin niya, tuloy-tuloy yun at hindi matatapos? Alam niyo po ano yung katibayan? Sabi po ng Biblia, ibinigay ng Diyos yung kanyang sariling spirito upang manahan sa atin. Bilang garantiya na yung sinimulan ng Diyos sa atin ay tatapusin niya. So, ito po yung point number 3 natin. Submit to the agent of grace, the Holy Spirit. Yung agent of grace, yung biyaya po ng Diyos, in-apply sa atin yan. Kumbaga, kung meron mang gamot, no? Yung gamot, ibinigay ng Diyos. Yung gamot si Jesus. Yung nagsubo sa atin yan, nag-apply sa atin yan, yun yung banal na espiritu. At yung banal na espiritu na yun yung agent of grace. Sa pamamagitan niya, yung biyaya ng Diyos ay nai-apply sa atin. Ano pong gagawin natin ngayon? Magpasakop sa Santong Espiritu. Nasa sayo na, kung ikaw ay tunay na ligtas, ikaw ay tunay na mananampalataya, nasa iyo na ang Santong Espiritu. Ang kailangan mo lang manampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus at patuloy magpasakop sa Santong Espiritu. Mga kapatid, ang Santong Espiritu po ay nangungusap sa atin araw-araw. Kailangan lang talaga natin buksan yung ating mga puso't isipan. Pakinggan anong sinasabi sa atin. Saan tayo nililid ng Santong Espiritu? Sapagkat ang Santong Espiritu, siya yung agent of grace. Yung kagandahang loob ng Diyos, ina-apply niya sa buhay natin. Pag sinundan natin yung tinig ng Santong Espiritu, dadalin tayo noon patungo sa Diyos. Kaya patuloy lang tayong magpasakop, makinig. Hanggang sa yung Santong Espiritu, patuloy tayong binabago araw-araw. By the grace of God, babaguhin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Para po sa ating discussion, what are the evidence that we have received the grace of God? Anong ebidensya? Anong pruweba na tayo nga ay tumanggap na ng biyaya ng Diyos? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Heavenly Father, thank you for extending your grace to me. Thank you for the assurance that you will accomplish what you have started in me. Yung pinaranas nyo sa akin, yung inyong kabutihan, alam ko na lulubusin ninyo iyon. I am sure of that. You will continue to sanctify me. Tuloy-tuloy yung paglilinis nyo at pagbabago sa akin until I become like Jesus. As holy as Jesus. Thank you because your grace saved me. Is still saving me. And will continue to save me until I become perfect. At the resurrection, I will become perfect. It is your grace from the beginning to the end
May your grace enable me to say no to temptations, no to ungodliness. Purify me, Lord, as one eager to do what is good. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin ngayon sa devotion natin, si Pastor Adonai Ram. Maraming salamat po sa inyo, Pastor. At kung meron po kayo natutunan sa devotions natin, paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Makita-kita po tayo muli bukas, alas 5 ng umaga, dito sa ating daily devotion.